Good morning. So, bawat umaga, pag maganda yung mode ko, pag maganda yung gising ko, maglalakad talaga ako dito. Lalong-lalo na pag ganito ka haba or kalapad ang low tide. Ang lugar na to ay dito lang malapit sa aming bahay kubo na tanaw mo lang talaga yung bahay kubo. Kaya, what are you waiting for? Lakad pa more. And then, dito ako sa kabila. Kaso lang, wala akong nakikitang corals. Kaya bumalik ako dito sa nakasanayan kong area na maglalakad ako kasi nga gusto ko makita habang naglalakad ako. Gusto kong pagmasdan yung mga corals. So ayan, doon ako galing sa bandang yan pero yun yung sea salt cafe na dadalhin ko si mother, yung dalawang mother ko dyan. Minsan, painumin ko sila ng milk tea. So yan, balik ako dito kung saan dito ang may tumutubo na mga corals. Pero dito sa lugar na to, kunting corals lang. So kung makikita, ayan no, kunti lang silang tumutubo. Pero at least, nagsisimula na silang tumubo. Hindi gaya doon sa kabila, yun, ayan yung mga corals. Gusto ko talagang pagmasdan yung mga corals na yan kasi malaking tulong yan sa dagat kasi yun yung ginagawang bahay ng mga isda, di ba? Natatabunan lang sila ng mga tawag doon ng mga moss ba yun yung green. So sa bandang yan makikita mo yung bahay namin and then usually doon ako maglalakad papunta doon malayo. Malayo doon. So, pero may mga ano diyan, may mga yan, mga corals yan. O, di ba? Malaki na ang corals diyan. So, yun yung mga malalaking corals. Hindi kagaya doon sa kabila na medyo malaki or maliit kasi kakaano lang nila. So, ayan. Nagpapainit ako sa likod ko ng araw kasi nga maganda sa ating katawan yung init ng araw sa umaga. So, yun yung background ko. Yan yung bundok sa likod at ayan. So, bagong gising lang talaga ako dyan. So, ngayong araw, maganda yung gising ko kaya naisipan ko na maglalakad-lakad ako dito sa dagat. Diba? So, ayan. Malapit na akong matapos yan maglakad. Kaya, dinadamdam ko muna kung pahinga. Kasi nga, hindi pa talaga ako pwede sa mga diretsyong lakad kasi nga napapagod pa talaga ako. Or sasakit yung dibdib ko kung saan nandito yung bukol na hanggang ngayon ay ang praying na liliit siya. So ayan, tingnan nyo ganun ka lawak yung dalampasigan na nilalakad ko. Balik-balik ako dyan, depende kung kailan ako mapapagod. So ayan. So ayan yung location papunta sa amin. Pabalik na ako dyan habang ako ay nagpapainit. So mga anong oras pa to? Wala pang 6:30. Mainit na. Oo, kaya maganda siya. Babalik ako mamaya pag high tide na kasi maliligo ako. Mamaya na ako maligo. Maligo ako sa dagat. Uwi muna ako para magkakain at magpahinga at iinom na rin ng gamot. So babalik ako dito. Siguro mga mamayang 10 a.m. ay mag high tide na yan. Kaya babalik ko dyan. So sa ngayon, lakad-lakad muna hanggat mapagod ako at kaya ko at babalik na ako sa bahay para kakain at yan. Nung pabalik ako sa bahay, may naglako ng isda. Yan, inubos ko yan lahat. 2 kilo at kalahati. Ano yan preskong-presko na isda yan. Kaya inubos ko na para uwi na si kuya. At saka yan yung ipapaulam ko sa mga nagtatrabaho sa hagdan. So, inubos ko na yan. Sabi ko kay kuya, sa susunod kuya, pag yung talagang galing sa bangka or galing sa laot, yung fresh na fresh, yan yung request ko sa kanya. Kasi yun yung gusto ko. So, ayan. Inubos ko na yan lahat. 220 yung kilo. So, ayan. Paakyat na ako sa bahay. At
pahinga. Dito ako dumaan. Kasi yung kabila hindi pa yung tapos eh. Diyan ako dumaan sa kalsada kung saan yan yung matarik na part. Nakakapagod kaya, pero at least exercise na rin sa umaga. So pahinga ulit, ganyan, pahinga, lakad, makalakad ako ng 5 hakbang, tapos mag-stop ako, tapos 5 hakbang ulit, tapos stop ulit. So ayan yung view, so ayan, okay. So yan, so malapit na hindi na kami dadaan dyan pag matapos na yung hagdan. So ayan, upo muna ako dito. Yan, upo muna ako ng konti habang pinagmasdan ko yung dagat. So yan lang yung suot ko. Nakamedyas ako kasi nga kailangan daw makamedyas, sabi ng inay. Protection sa aking sa aking lapa-lapa. So ayan, napagod ako dahil pahinga muna. Breath in, breath out. Kasi talagang ganon. So kailangan nating agoy ang music, katot ang music. So ayan. Okay. Pagkatapos niyan ay punta na ako sa kusina para kakain. Kasi para makainom na ako ng gamot. So yan. Yan yung aking daily. Or hindi daily. Basta maganda yung mode ko. So ayan yung isda. Nilinis ng inay para prituhin at yung iba gawing paksiw. So ayan. And then so ayan yung kakain ako. Kakain ako dyan. Yan yung tawag doon. Yan yung view ko sa labas. Ayan po, meron kaming transistor radio para makinig ng drama ang dalawa kong mother. At yung aso sa labas, ayan si Kibol. Ang name ng aso namin, Kibol. Hindi sa amin yan, pero sa 4 na pinapakain naming aso, yan yung pinaka mabait. Yan yung natutulog dyan. Talaga siya natutulog o yung plastic na yung rug, dyan siya natutulog sa gabi. Kaya sabi ko kay mother, yan yung i-priority natin na pakpakainin kasi hindi tayo iniwan dyan. So yan si Kibol. Kain na ako dahil. So ang reward sa aking paglalakad in the morning is yung native chicken tinula ni Mama Dili na kahapon pa yan. Diba? Kain ako para inom na ng gamot pagkatapos kong kumain. So pag nakain ako, hintay muna ako ng after 1 hour, inom na ako ng gamot. So ayan, ang sarap kaya ng paa ng native chicken. Ayan, no? Sobrang sarap ng paa niya at saka very tawag doon, malambot na yung kanyang skin. Kaya ang sarap pakpakin. Okay, so patuloy lang tayong kakain, no? So yung kanin ko mais. Ayaw ko ng mais na yung mais na yung kanin ko kasi okay naman yung tiyan ko sa mais. Hindi na ako nag-alboroto kasi nga mas maganda daw yung mais. So nakakita ko dyan ng buhok. So, pero yung chicken na yun, hindi ko naubos yan kasi ang dami. Yes, dahil ang sa akin lang is talagang malamanan yung tiyan ko para ready na ako sa pag-inom ng aking gamot. So pagkatapos kong uminom ng gamot, pahinga muna ng 1 oras at pakiramdaman ko yung response ng aking katawan. Pagkatapos ng 1 oras ay patuloy ang buhay. So yan yung dalawa kong mother nasa likod ko. Nilinis nila yung isda. So ayan. Actually, yung gusto kong part ng manok is yung legs. Yung drumstick ba. Yun yung gusto kong part. And ang next na gusto kong part is yung petso. Or basta yung petso. Yung white part, yung breast ba? Breast sa chicken breast. Sige, kaon lang bayat para may lakas ka. So kain muna, kain lang. Kain pa more. Kain na des. Ganun ang buhay, kailangan natin kumain. So ayan, tapos akong kumain dahil umakyat na ako sa aking veranda at magpahinga na ako dahil habang pinapanood ko yung view
na overlooking sa dagat. At after 1 hour, iinom na ko ng aking gamot. And yan po ang kaganapan sa aking buhay sa umagang ito. At madalas ko na itong gawin pag nasa mode or maganda yung mode ko. Bayit. Pero pag hindi maganda, ayaw kong gagawin. Mag-ano lang ako. Hihiga. Oo. Kasi nga mahirap pilitin yung sarili natin pag ayaw ng katawan natin, di ba? So, higa lang, pahinga. At hihintay natin na magiging okay. So, ayan yung aking Arenola. Safe na ako every night kasi meron na akong Arenola. So, once again, thank you so much. Ito po ang gagawin ko na madalas if maganda yung mode ko, pagising ko sa umagang kay ganda. So once again, good morning and have a blessed day everyone. God bless us all. Bye!